Ako ay may isang pangalang naglalakbay sa mga pahina ng kasaysayan, simbolo ng hirap, pakikibaka at hindi mabilang na tapang ng aking mga kababayan. Ako si Elias at ito ang aking kwento. Ako ay sumisimbolo ng pang-aapi, isang tahimik na saksi sa mga kasamaan na umagaw ng ating lupain tulad ng buntot ng ahas. Ang aking layunin sa kwentong ito ay lumalampas sa hangganan ng katahang isip. Ako ay naririto upang ipaalala sa inyo ang mga walang boses na nagdusa sa ilalim ng pasanin ng kolonyalismo, upang bigyan ng tinig ang mga naging biktima at lakasan ang mga pinag-aapi. Saksi ako sa mga kahindik-hindik na pang-abuso ng mga praile sa mga inosenteng tao. Bakit kami inapi at pinagmamalupitan ng mga dayuhan? Hindi ba't kami ay tao rin na may karapatan sa kalayaan? Ang mga kapilya nila ay nagiging instrumento na ng mga kapangyarihan, habang ang aming mga boses ay pinipigilan at inuusig. Ang laban para sa kalayaan at katarungan ay mahalaga at handa silang magsakripisyo. Sa kabila ng dilim, sila'y maglilihim at mag-oorganisa o tumaasa sa pagdating ng araw ng kalayaan. Determinado silang labanan ang kasamaan at inhustisya at maging boses ng mga walang tinig. Ang aming mga buhay ay tinatapon ng mga praile tulad ng mga patapon na mga hayop. Kami ay inuusig, kinukuyog, at nilalabag ang aming mga karapatan. Iniisip ko ang mga salita ni Ibarra na tayo ang magbibigay liwanag sa kabila ng kadiliman. Bagamat puno ng pasanin, hinahangad kong itaguyod ang katarungan at kalayaan laban sa umaapi. Ngunit nagtatanong din ako kung sino ang makakapagbago ng sistema, at alam kong hindi ito madali. Sa kabila ng pagtitiis at mga sugatang puso mula sa pang-aapi, patuloy akong umaasam na maging boses para sa mga nagdurusa. Mamamatay akong hindi man lang nasisilayan ang bukang liwayway sa aking bayan. Kayong makakakita, salubungin ninyo siya at huwag ninyong kakalimutan ang mga nabuwal sa dilim ng gabi.